Nang magkakilala kami at hindi nagtagal ay nahulog pareho ang loob namin sa isa't isa na mariin na tinutulan ng mga magulang mo na si Sir Emmanuel at Ma'am Josie. Ayaw nila sa akin dahil isa lamang akong hardinero sa malaking bahay ninyo. Pero naging mapusok ako at hindi naglaon ay nagbunga ang pagmamahalan namin ni Maylene at ikaw nga ang batang ipinagbubuntis niya. Ako ang ama mo, Monica. Parang isang bombang sumabog sa harapan ko ang sinabing iyon ni Manong Rodrigo. Kung nananaginip man ako ngayon ay gusto ko nang magising at hindi na lang malaman ang buong katotohanan. Hindi totoo yan. Nalubig ang mga mata ko at tuluyan ito ng labo at hindi ko napigilang mapahagulhol. Naramdaman ko agad ang paglubog ng kama sa gawing gilid kung saan nakatayo si Xavier kanina. Nawalan na ako ng lakas para pigilan siya nang akbayan niya ako sa balikat at idantay ang mukha ko sa malapad nitong dibdib. Patawarin mo ko, anak, kung naging duwag ako na ipaglaban ka. Matapos na mamatay ang mama mo sa isang aksidente at iniwan niya tayong dalawa sa poder ng mga tumatayo mong mga magulang. Nang wala pang anak noon si Sir Eman at Ma'am Josie, ay inalok nila akong ampunin ka. Napatigil ako sa pag-iyak at napatingin muli sa gawi ni Manong Rodrigo na ngayon ay nagpapakilalang tunay kong ama. Binigyan nila ako ng pagpipilian na pareho kong hindi gustong piliin. Ang sabi nila sa akin ay kapag inampun ka nila at ginawang Aguirre ang apelyido, ay hahayaan nila ako manatili sa tabi mo. Pero kapag hindi naman ako pumayag sa gusto nila, palalayasin nila ako at may iwan ka sa kanila at tuluyan na kitang hindi makikita, anak. Kaya po ba, sa lahat ng mga occasion sa school ko, nung elementary ako ay ikaw ang umattend? Dahil sinabi nila mami o ikaw may gusto? Curious kong tanong sa kanya. Simula na magkaroon ka ng kapatid sa katauhan ni Michael, nag-iba ang pagtrato sa iyo ng mag-asawang Aguirre. Hindi nila akalain magkakaroon sila ng anak maliban sa iyo at tunay pa nilang anak ang batang iyon. Nang sabihin kong kukuhanin na lang kita at iuwi sa Cavite, nagalit sila mag-asawa at sinabi nilang kakasuhan nila ako ng kidnapping kapag ginawa ko ang bagay na iyon. Dahil po ba doon? Kaya umalis kayo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Muli kong tanong sa kanya. Nalaman ko lang kung saan ang tinitirahan ngayon dito sa Cavite dahil sa isang kasambahay nila mommy na malapit dito, kaya ako napadpad sa poder nito ngayon. Nakita ko ang pag-iling niya. Nagmatigas ako na kukunin kita pero nabigo ako at nalaman ko na lang na kaya pala ayaw ka nilang ibigay sa akin ay dahil sa iniwang pera sa iyo ng Mama Maylene mo. Mula akong huminto sa paghinga dahil sa natuklasan ko mula kay Manong Rodrigo. Wala akong ideya sa kayamanang tinutukoy nito kahit kailan. Totoo po ba ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko, anak. Planado ang lahat ng mag-asawang iyon. Ang pag-ampun sa iyo at pagturing kunwari na anak nila para mapunta sa kanila ang kayamanang iniwan sa iyo ng mama mo. At hindi nila alam na nalaman ko ang lahat ng iyon nang aksidente ko silang marinig na nag-uusap na mag-asawa sa library ng bahay niyo. Dahil na rin sa kakulangan ko sa pinansyal at alam ko namang hindi kanila ibibigay sa akin hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Noon ako nagdesisyon na umalis na ng bahay niyo at iwan ka sa poder ng mga mag-asawang iyon. Umasa akong palalakihin kanila na maayos at kahit paano at kapatid naman ng Mama Maylene mo si Ma'am Josie, pero nagkamali ako. Nakitaan ko ng lungkot ang hapis na mukha ni Manong Rodrigo nang sabihin nito ang huling salitang iyon. Ramdam ko ang galit at matinding pangungulila sa kanyang mukha habang nakatingin ito sa mga mata ko. Sana anak, mapatawad mo ako dahil sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Napailing ako pagkatapos. Nahati ang nararamdaman ko ngayon dahil sa mga taong nakapaligid sa akin ngayon. Ang pakiramdam ko'y walang taong nagmamahal sa akin. Sa simula pa lang. Pati si Xavier na nasa tabi ko ngayon ay hindi ko kayang harapin at kausapin dahil isa ito sa nagdulot ng sakit sa puso ko. Katulad ng katotohanan ng natuklasan ko na kaya pala hindi ako nagawang mahalin ng mga tinuring kong mga magulang ay hindi nila ako tunay na anak. Napahawak ako sa maumbo kong tiyan at parang nanghihina ako sa bawat mga kataga na lumalabas sa bibig ni Manong Rodrigo.
Paano ko patatawarin ang taong nang iwan sa akin sa mga kamay ng mga taong kailanman ay hindi ako nagawang mahalin? Hilf, are you okay? Narinig kong tanong ni Xavier sa akin. Tiningnan ko siya ng masama at sa isang iglap ay parang gusto kong ibuhos sa kanya ang lahat ng sakit at pait na nararamdaman ko ngayon. Ang saktan siya ng pisikal, ang siyang nangingibabaw sa akin pero naisip kong pigilan ang sarili ko para na rin sa anak namin dalawa. Ayokong ilagay sa alanganin ng batang nasa sinapupunan ko, katulad na nangyari kanina sa akin. Ikaw na ang bahalang umunawa sa lahat ng pagkukulang ko, anak. Wala akong hinangad kung hindi ang matanggap mo bilang totoo mong ama na kailanman hindi ko naranasan dahil sa pagiging duwag ko. Pagtatapat niya sa akin, hindi ko alam ang dapat na maging reaksyon ko sa mga natuklasan ko tungkol sa pagkatao ko. Kaya nanatili akong tahimik katabi si Xavier. Xavier, anak, ikaw na bahala kay Monica. Lagaan mo siyang mabuti at huwag pababayaan. Maasahan ko ba yun? Si Xavier naman ang tinitigan niya ng diretso sa mata. Opo, mamahalin ko po at aalagaan si Monica at ang mga magiging anak namin. Maasahan niyo pong hindi ko siya sasaktan. Sagot ni Xavier kay Manong Rodrigo na ikinagulat ko. Paano nito nasasabi ang ganoong klase mga bagay samantalang may isang babae itong kinakasama ngayon? Nilingon ko siya sa tabi ko at nakita ko ang seryoso nitong mukha habang nakatitig sa tunay kong ama. Tumango si Manong Rodrigo at unti-unti itong tumayo sa kinauupuan nito. Dampot ang isang maliit na body bag at saka muling tumingin sa akin. Aalis na ako, anak. Nasabi ko na dapat kong sabihin sa'yo. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako. Ingatan mo sarili mo at ang apo ko. Palagi kang magdadasal at tumawag sa Diyos, anak. At mula doon ay tuluyang kumuwala muli ang luhang pilit kong pinipigilan kanina pa. Inihakbang nito ang mga paapalayo sa kinaroroonan ko. Hindi na niya ako nilingon pa nang buksan nito ang pinto at lumabas doon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod na nangibabaw sa amin ni Xavier pagkatapos. Pinunasan ko ang mga luha sa mata ko gamit ang likod na bahagi ng kamay ko. Nang masiguro kong kaya ko na magsalita at kausapin siya, sa gilid ko'y kinausap ko na siya. Umalis ka na dito. Hindi kita kailangan. Galit kong utos sa kanya. Bumalik ang itsura nito kanina nang una ko siyang masilayan pagmulat ng mga mata ko. What are you talking about? Hindi mo ba ako naiintindihan? Umalis ka na. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Kaya kong buhayin na mag-isang anak ko na hindi humihingi ng tulong sa'yo. Anak natin. Paglilinaw niya sa sinabi ko, sorry, pero hindi ko gagawin ang gusto mo mangyari. I'll just here beside you hanggang sa maging okay na ang pakiramdam mo at iuuwi kita ng mansyon. Ako naman ang napakunot ng noo dahil sa sinabi nito. Ganun ba talaga ito kahirap makaintindi at hindi nito magawang gawin ang gusto ko? Mag-aaksaya ka lang ng oras pero hindi ako sasama sa'yo. Lumapat ang mga labi nito dahil sa sinabi ko at halata ang pigil nitong galit o emosyon sa harapan ko. Sasama ka sa akin whether you like it or not. Ipinagbubuntis mo ang anak natin at gusto mo na pabayaan kita na kung saan naman makarating kakatago sa akin? May galit nitong sumbat sa akin habang katabi ko pa rin siya. Hindi ko maintindihan pero ang ginigiit nito ngayon ay ako ang may mali. Ako may kasalanan sa pagitan namin dalawa. Kung makapagsalita ito'y parang inosenteng-inosente ito at walang ginawang masama kasama ang Hazel na iyon. Bakit ba kailangan mo pa akong guluhin ha? Hindi mo ba narinig kanina sinabi ni Manong Rodrigo? Marami na akong problemang iniisip. Huwag ka nang dumagdag pa. Pakiusap lang. Bumalik ka na lang kay Hazel at kayo naman ang bagay na dalawa. Sa huli ay naibulalas ko din. Kung hindi ko pa sasabihin ang katotohanan yun ay baka lalong lumala ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Makasama pa ito sa dinadala ko. She's not part of our issue right now. Pinukol ko siya ng masamang tingin dahil sa sinabi niya at wala itong nagawa kung hindi salubungin ng titig ko. Hindi siya parte? Hindi ba't siya ang pinili mo kasi sa relasyon natin? Bakit mo sinasabi ngayon sa akin ang bagay na yan? Nag-away kayo? Oh, baka naman nag-cool off lang. Tapos magbabalikan din at gagawin niyo na naman akong tanga. Hindi ko nakuhang gumalaw sa tabi niya nang bigla niyang sakupin ang mga labi ko dahil sa huli kong sinabi,
May diin at mapagparusa ang halik na ginagawad niya ngayon sa akin. Nakulang na lang ihigupin ito ang buong pagkatao. Nagpumiglas ako sa mga bisig niya pero wala iyong panama sa matikas niyang katawan na nakayakap ngayon ng mahigpit sa akin. Walang sawa nitong pinagsamantalahan ng mga labi ko hanggang sa pareho kaming kapusin ng hangin at kusang bumitaw ang mga labi nito sa akin. I have no idea about that. Kaya ka ba umalis ng mansyon ay dahil sa mga pinadala niyang pictures? Sa pagkakataong yun ay malumanay na niya akong tinatanong. Oo, dahil sobra ko nasaktan sa ginawa mo. Binigay ko lahat sa'yo. Lahat-lahat. Pero sa huli, lulukuhin mo din lang pala ako. Nagtuloy-tuloy ang buhos ng luha mula sa mga mata ko. Nakakapagod din palang umiyak ng paulit-ulit na ang dahilan ng pagluha mo ay ang mga taong mahal mo. Shh! Love, don't cry please. Kinabig niya akong palapit sa katawan nito at doon ako tuluyang nanghina. Pakiramdam ko'y wala akong lakas na lamanan ng anumang galit na nananaig sa puso ko ngayon. Hindi nito madadaig ang pag-ibig na nararamdaman ko sa lalaki ngayon ay patuloy ko pa rin minamahal sa kabila ng mga nangyari sa amin. Oh, doktor. Pagbabayaran niya mga ginawa niya sa atin. May pagbabantang sabi nito habang patuloy itong nakayakap sa akin. Napatingala ako sa kanya mula sa pagkakasandal ng ulo ko sa dibdib niya. Tama bang narinig ko? Galit ito kay Hazel? Hindi ba at may namamagitan sa mga ito kaya may lakas ng loob si Hazel na isend sa akin ng mga pictures na kasama nito si Xavier? Napatitig na rin ito sa aking mga mata at hinawi ang mga hibla ng buhok na nagkalat sa mukha ko. Banayad nitong inipit ang mga iyon sa gilid ng tenga ko. Anong ibig sabihin na mananagot sa Hazel? Hindi ba't may relasyon kayong dalawa? Kitang-kita ko sa pictures na pinadala niya sa akin na magkasama kayo sa isang kwarto. Hubadat. Hindi ko na naituloy ang sana'y sasabihin ko pa. Muli ako nakaramdam ng bigat at sakit sa dibdib ko na parang sasabog ito sa sobrang hirap na pinagdaraanan ko ngayon. Whatever you saw in the pictures, I'm unaware of that. Maybe I'm drunk or what, but I'm telling you the truth, love. Hindi kita niloko at hindi ko gagawin yun kahit kailan. Because I love you and you knew that. Maliwanag na sabi ni Xavier sa akin. Bigla ako naguluhan sa totoong nangyari kaya bahagya akong lumayo sa kanya para muling magsalita. Noong gabing umalis ako ng mansyon, nasan ka? Bakit hindi ka umuwi? Hindi ba magkasama kayo ni Hazel? Yun ang sabi niya sa akin sa message niya. Tapos nagpadala pa siya ng mga litrato niyo na magkasama sa isang kwarto. When you left that night, kasalukuyan kong hinuhuli si Lemuel at ang uncle niya na siyang nagpasimuno kung bakit nagkaroon na isang grupo sa kumpanya niyo na nagtangka sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Dagdag pa niyang paliwanag sa akin. Unti-unti ay nagiging maliwanag sa akin ang lahat. Kung nagsasabi ka ng totoo, ano yung mga pictures na pinakita sa akin ni Hazel? Ikaw yun, magkasama kayong dalawa. Bintang kong muli na tanong sa kanya. Nakita kong bumuntong hininga si Xavier saka ako tinitigan sa mga mata ko. Maybe that pictures took while I'm drunk. Noong time na gustong gusto kitang makasama pero hindi ko magawa o masabi man lang sa iyong nararamdaman ko. Nagsaselos ako sa Lemuel na iyon dahil mas gusto mo pa siyang kasama kaysa sa akin. Ang ibig sabihin, hindi mo ako niloko? Walang nangyari sa inyong dalawa? Naiyak ko na namang tanong sa kanya. Hindi kita kayang saktan, love. You are my life. I've been dreaming to be your husband and father of our children since the day I saw you. Ikaw lang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ikaw lang. Malambing nitong pangako sa akin na tuluyang naghahawi ng puot sa dibdib ko. Walang pansidlan ang saya ang nararamdaman ko ngayon. Ang buong akala ko ay talagang niloko niya ako at hindi minahal kahit kailan. Yun ang tumatak sa isip ko simula nang umalis ako ng mansyon ng gabing iyon. Pero ngayon ay nagsisisi ako at hindi ko muna siya kinausap para nalaman ko ang lahat na nangyari. Hindi sana ako umalis at nagtiis ng pangungulila sa kanya ng ilang buwan. Nagpatuloy ang pagdaloy ng mga luha sa mga mata ko at parang ang hirap pigilin. Tuloy-tuloy ito at tila walang katapusan dahil na rin sa sayang nararamdaman ko habang katabi ko siya ngayon ng mga oras na ito. I missed you so much, love.
Alam mo bang halos mabaliw ako nang malaman kong umalis ka ng mansyon at iniwan ako? Ang akala ko kasi... Humihikbi kong sabi sa kanya, let's just forget what happened. Ang mahalaga, you're finally here. Love, magkakasama na tayo habang buhay. Ikaw, ako at ang mga magiging anak natin. Hinimas dito ng buong pagmamahal ang nakaumbok kong tiyan at sa kanya ako muling siniil ng halik. This time, hindi ko siya pinigilan. I made sure na makakabawi ako sa kanya sa ilang buwan na hindi niya nagawa sa akin ng mga bagay na namiss ko din ginagawa niya sa akin. We almost made love in that room where we are now. Pinigilan ko lang si Xavier at baka biglang may pumasok at magulat pa dahil sa kapusukan na naming mag-asawa. Bantay sarado ko ni Xavier simula na magkita kami sa ospital. Hindi niya ako hinahayaang kumilos na hindi ito nakaalalay sa akin. Kulang na lang ay buhatin niya ako sa tuwing pumupunta ako sa banyo. Wag lang ako mahirapang maglakad. Ito ang pinangarap ko mga sandali kasama siya. Ang manatili ito sa tabi ko habang buhay. Walang ibang salita ang makapagpapaliwanag ng sayang nararamdaman ko sa piling niya sa mga oras na ito. Pero sa tuwing sumasagi sa isip ko ang mga sinabi ng mga kinagisnan kong magulang kanina tungkol sa lahat ng pinagtapat ng totoo kong ama, ay hindi ko pa rin maiwasang hindi malungkot. It's been 26 years since I believe in the truth that I am Monica Aguirre. Isang kasinungalingan na nagdala sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko lubos maisip kung paano ako nabuhay sa kasinungalingang iyon. Natuklasan ko mula sa mga bibig nila na totoo ang mga pinagtapat ng tunay kong ama. Humingi sila ng tawad pero sa akin, sa tingin ko, ay kailangan pa ng panahon para tuluyang maghilom ang mga sugat na dinulot nila sa pagkatao ko. Nakulong ako sa ilang taong kasinungalingan na nagpahirap sa akin ng mahabang panahon. Ang buong pagkatao ko ay parang naging isang bagong nilalang mula sa pagkatuklas ko ng aking nakaraan. Hindi galit kung hindi panghihinayang ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon kung saan nalaman kong hindi sila ang tunay kong mga magulang. Sana ay nakasama ko ang totoo kong magulang sa mga panahon na kailangan ko ng tunay na nagmamahal sa akin. Hindi lang dahil sa may pera silang inaasahan na makukuha mula sa akin. Love, napatingin ako kay Xavier na nasa tabi ko ngayon. Kasalukuyan itong inaayos ang ilang gamit namin para tuluyan na kami makauwi mula sa ospital. Okay lang ako. Sagot ko agad sa kanya. Alam ko nag-aalala ito dahil sa bigla kong pagiging tahimik. Hindi ko lang mapigilan na mag-isip sa buhay na pinagdaanan ko. Nakita ko siyang napabuntong hininga sa kaumupo sa tabi ko. Hinaplos niya ang buko sa ulo saka ako tinitigan sa mga mata. I'm here. Ako ang pamilya mo ngayon. Ikaw, ako at ang aking magiging anak. Ang siya magiging bago mong pamilya. Paalala niya sa akin. Mababaw na ngiti ang binigay ko sa kanya. Siguro ay parte na rin ang pagbubuntis kung bakit naging sobra akong emosyonal. Nagpapasalamat ako na sa tabi ko siya ngayon, lalo na nang malaman ko ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Dahil kung hindi ay baka hindi ko nakayanan na ang lahat. Inilig niya ang ulo ko sa malapad nitong dibdib at doon ako tuluyang nakaramdam ng kapayapaan pagkatapos ng ilang buwan na pagkakawalay namin dalawa. I love him so much, to the extent that I never forget him even a single seconds of my life. Siya nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at buhay mula sa dati walang kasiguruhan kong hinaharap. Siya nagturo sa akin na maging maligaya dahil sa pagmamahal na meron kami ngayon. Na gaano man karami ang material na bagay na meron kami sa mundo ay hindi nito matutumbasan ng ligaya at saya dahil sa pag-ibig na natuklasan namin sa isa't isa. I love you. Mahina akong bulong sa kanya pero sapat para mapangiti ko siya ng abot hanggang tenga. Isa yun sa mga namiss ko sa kanya, ang makita ang gwapo nitong mukha habang nakangiti at ako ang dahilan. I love you more, love. You are my everything. Kayo na magiging anak natin ay siya magiging buhay ko simula ngayon. Napayakap ako ng mahigpit sa kanyang bewang at tiningala siya. Hindi ko napigilan ng mapaluha habang titig na titig ako sa kanya. Buong akala ko ay hindi ko na mararanasan na matitigan siya sa mata habang pareho kaming masaya katulad ngayon. Alam ko na hindi ko na mararamdaman ang ganoong takot simula ngayon dahil nasa tabi ko na siya at hindi na kami magkakahiwalay kailan pa man. Bago kami tumulak pa uwi ng Manila ay niyaya ko munang bumalik si Xavier sa bahay ng totoo kong ama. Gusto ko magpasalamat sa kanya at sa tulong na ibinigay niya sa akin dati kahit na hindi ko alam na siya pala ang totoo kong pamilya.
Maging ang ginawa niyang pagsagip sa akin sa kalungkutan nang umalis ako sa poder ni Xavier ay utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko alam kung saan ako napadpad ngayon o baka hindi ako nakita ni Xavier ng tuluyan. Mag-iingat kayo sa biyahe. Nakangiting paalaala ni Tatay Rodrigo sa akin. Yun ang hiniling nitong itawag namin ni Xavier sa kanya. Opo, Tay. Sa wakas ay nagawa ko siyang tawagin sa ganoong paraan. Xavier, ikaw na ang bahala sa anak ko pagdating sa Manila. Huwag mo siyang pababayaan, kung hindi ay iuwi ko ulit siya dito sa bahay namin at hindi mo na siya makukuha pang muli. May himig ng pagbabanta ang boses ni Tatay nang sabihin iyon sa magiging asawa ko. Napangiti si Xavier dahil sa sinabi ni Tatay. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Hindi na po mauulit ang paglalayas ng asawa ko sa bahay namin. Pilyo nitong sagot na nagpangiti din kay Tatay, maging kay Angel na nasa tabi din nito. Angel, ikaw nang bahala kay Tatay, okay? Kapag may problema ay mag-text o tumawag ka agad para makapunta kami ni Xavier. Opo, ate. Malumaning niyang sagot sa akin. Hinawakan ng mahigpit ni Xavier ang isa kong kamay at nagsimula na kaming lumakad papunta sa pinaparadahan ng kotse nito. Kumaway pa ako ng isang beses at nilingon sila Tatay at Angel habang papalayo kami sa kanila. Habang nasa biyahe ay nakaramdam ako ng hilo dahil siguro sa mga gamot na iniinom ko para sa pagbubuntis ko. Tinanong pa ako ni Xavier kung makakapagpa-check up ako ng maayos sa ilang buwang hindi niya ako nakasama. Oo, okay lang ako at ang baby natin. Medyo nahilo lang ako dahil siguro sa biyahe. Sagot ko sa kanya. Kahit medyo nanlalata ay pinilit kong maging okay sa harap niya para hindi na ito mag-alala pa. Are you sure, love? Dumiretso muna tayo sa ospital bago umuwi sa mansyon. Baka mamaya kung ano mangyari sa inyong dalawa ng anak natin. Magwawala ako kapag nangyari iyon. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya dahil alam kong tototohanin nito ang huli nitong sinabi. Pero sa huli ay natawa na lang ako at sobra itong magpanik pagdating sa akin at sa magiging anak namin dalawa. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo okay lang ako, hindi ba? No need to worry. Ilang beses nang nangyari sa akin ang ganitong pakiramdam. Simula nang mabuntis ako. Kaya alam kong okay lang ako. Sagot kong muli sa kanya. Napatitig siya saglit sa mukha ko at saka ko naramdaman ang pagdantay ng isa nitong kamay sa palad ko na nakapatong sa gawing hita ko. Buti at saglit na nakahinto ang mga sasakyan sa Skyway kaya malaya nitong nahawakan ng kamay ko ng matagal. Ang gwapo nitong mukha ay parang dumoble pa ata sa paningin ko ngayon. Wala nang mas gwapo pa sa mga mata ko kung hindi siya lang. Nginitian ko siya at saka ipinatong ang isa ko pang kamay sa mga kamay namin na mahigpit na magkapulupot sa hita ko. Sige na, mag-drive ka na. I'm okay, don't worry. Paniniguro ko sa kanya at saka ko pinakita sa kanya ang paghaplos ko sa tiyan ko na parang kinukuha ko din ang pagsang-ayon ng anak namin sa sinapupunan ko. At muling umandar ang mga sasakyan sa unahan namin kaya wala nang nagawa si Xavier kung hindi ang sundin ang huli kong sinabi. Pagdating namin sa mansyon ng mga magulang ni Xavier ay gulat at pagkamanghang una ko nakita sa mga mata nila nang bumaba ako ng kotse habang nakaalalay si Xavier sa akin. Hindi siguro nila akalain na babalik pa ako sa mansyon at kay Xavier matapos kong umalis ng walang paalam. Ilang buwan na ang nakaraan. Nang makarating kami sa mismong sala kung saan naghihintay ang buong pamilya ni Xavier, ay bigla akong napahawak sa kanyang braso. Bigla akong natakot sa maaari nilang sabihin sa akin, lalo na ng mga magulang nito dahil sa basta na lang akong umalis na mansyon na walang paalam. Naramdaman ni Xavier ang pagkapit ko ng mahigpit sa isa niyang braso, kaya napahinto din ito sa paglakad at tinitigan ako. I'm here, love. Hindi sila galit. They actually missed you. Hindi ko man sabihin ay alam nito ang dahilan ng pag-aalinlangan kong lumapit sa mga magulang nito. Ang buong akala ko ay ang mga ito lamang ang daratnan namin sa mansyon pero sa pagbabalik namin na ito ay nagkamali ako. Nasa mansyon din sina Kuya Knight at Ate Hailey na halos kabuuanan na rin ng tiyan nito. Kahit nabuntis ay napanatili pa rin nito ang figura ng katawan na hindi ata tumataba kahit na ilang buwan nitong daladala sa sinapupunan ang baby nito. Nakangiti silang lahat sa amin ni Xavier nang magulat ako at may dalawang tao ang biglang sumulpot mula sa kusina na ikinagulat ko. Si Hunter ito na buhat-buhat ang panganay nitong anak na si Tyrone at kasama si Nicole.
Halatang makulit na ito at nag-aaral ng maglakad, kaya paniguradong nahihirapan na ang mag-asawa sa pag-aalaga sa anak nito. Nicole, may akong tawag. Napangiti din siya sa akin. Pagdaka at sunod nitong sinulyapan ang maumbok kong tiyan na halata sa dress na pinasuot sa akin ni Xavier nang umalis kami sa Cavite. Bumalik na ang dating sigla sa mukha ni Nicole pagkatapos ng mga pinagdaanan nito sa kamay ni Liza. Ang maganda at kulay mais na buhok nito ay bumalik na rin ang itsura. Masaya ako para sa kanya at sa wakas ay tunay na itong maligaya sa lalaking minamahal nito. Katulad ko. Hindi nagtagal ay lumapit ang mag-asawa at iba pang mga tao sa sala. Kami naman ay nagpatuloy sa paglalakad para tuluyan kaming makisalo sa mga ito. Anak, si Uncle Leonardo ang tumawag kay Xavier. Mabilis lang ang ginawa nitong pagbati sa bunsong anak at sunod nitong ibinaling ang mga mata sa akin. Monica, iha, welcome back. Bakas ang saya sa mga mata nito nang sabihin iyon. Alangan naman akong ngumiti at bumati sa kanila. Marami pong salamat, Uncle. Uncle? Gulat na sagot nito sa akin. Nakita ko ang kakaibang mga ngiti sa mga labi ng mga taong nakapaligid sa amin ngayon. Oo nga naman, Monica. You should call them Dad and Mom also. Apila ni Kuya Knight sa sinabi ni Uncle Leonardo. Sorry po kung umalis ako nang walang paalam. Dad, Mom. Tumingin ako sa gawin ni Auntie Agnes na masaya din na nakatingin sa akin. We understand, Iha. Alam ko na hindi mo basta matatanggap ang pagiging babaero nitong bunsong anak namin. So you left him alone. Pero alam mo ba, muntik nang mabaliw yan noon. Nung malaman na umalis ka dito sa mansyon at hindi alam kung saan ka nagpunta. Pagdakay sabi nito na ikinatawa na naman ang mga tao sa paligid namin, partikular ang dalawa nito mga kapatid na si Kuya Knight at Hunter. Anong sabi ko sa'yo, bro? Mabibiktima ka din ng nakamamatay na pag-ibig pagdating ng tamang panahon, hindi ba? Pang-aasar pa ni Hunter kay Xavier. Nakita ko naman na hinampas ng magaan sa braso ni Nicole ang asawa, sa kanya ko kinausap. Monica, we missed you. Lalo itong inaanak mo, ang kulit na. Reklamo nito. Gusto ko sanang yumakap sa kaibigan ko at umiyak. Gusto kong magsumbong sa kanya at sabihin ang lahat ng pinagdaanan ko ng ilang buwan na hindi ko siya nakakausap o nakikita man lang. Pinigilan ko lang ang sarili ko dahil nakakahiya naman kung ngayon pa ako magdadrama sa harap ng pamilya ni Xavier. Ang laki na rin pala ng tiyan mo, Monica. Si Ate Hailey ang sunod na bumati sa akin. Oo ate, 4 na buwan na. At saka ako hinaplos ang tiyan ko para ipakita sa kanila na magkakaroon na rin kami ng anak ni Xavier. Kung nagkataon pala na hindi mo agad nakita itong si Monica, ay hindi mo man lang may experience sa pagiging first time dad. That will never happen, Dad. Kahit suyurin ko pa ang buong mundo ay gagawin ko, mahanap ko lang ang mag-ina ko. Seryosong sagot ni Xavier sa ama na ikinatuwa ko naman. Talagang mahal na mahal ka nitong anak ko, Monica. Kaya pagkapanganak mo sa apo namin, ay pagplanuhan nyo na agad ang kasal sa simbahan, okay? Si Auntie Agnes ang siyang nagpaalala tungkol sa kasal namin ni Xavier sa simbahan. Magpapakasal muna kami sa civil, Mom. Ayoko naman na lumabas ang anak namin ni Monica na hindi ko pa siya napapakasalan at nagiging asawa. Natahimik saglit ang mga taong nasa paligid namin at hindi naglaon, ay nagliwanag din ang mga ngiti ng mga ito dahil sa sinabi ni Xavier. Tama ka naman anak sa sinabi mo. Mabuti nga siguro kung magpakasal na kayo ni Monica sa civil bago pa magbagong isip niya dahil sa mga kalukuhan mo. Dad, there's a laughter in all the corner of the house. Lahat kami inapatawa sa sinabing iyon ni Uncle Leonardo. Daddy, Leonardo. Hindi mangyayari ang bagay na iyon, Dad, because she's forever mine. May paninigurong sabi ni Xavier sa ama. Isang masayang salusalo ang naganap sa gabing iyon sa mansyon at talagang isa ito sa hindi ko malilimutang memory sa buhay ko. Ang pagsasama namin ni Xavier na may basbas ng lahat ng mga taong minamahal namin. Kagagaling lang namin sa doktor ngayong araw. Hindi pumayag si Xavier na hindi ako magpapa-check up kasama siya pagkagaling namin sa Cavite kinabukasan. Gusto daw niyang malaman ang kalagayan ng baby namin. Natuwa naman ako dahil siya pa mismo ang nangungulit na magpunta kami sa doktor kahit na alam ko marami itong ginagawa sa trabaho. Tinulungan niya ako makahiga ng maayos sa kama. Lahat ng kilos ko'y bantay sarado niya.
Natatakot daw kasi siyang isang kilos ko ay bigla akong mabuwal o mabunggo at mapahamak ako at ang anak namin. Akala ko ay hihiga na din siya pagkatapos niya akong tulungan maging komportable sa kama na siyang una naming tinulugan nang tumuntong ako dito sa mansyon. "Saan ka pupunta?" Tanong ko sa kanya nang tangka siyang babaling paharap ng pinto. Nagulat din ako sa tanong ko sa kanya. Ayoko namang maging possessive katulad niya pero mas ayoko makita at maramdaman na malayo siya sa akin kahit ilang minuto lang. "I'll just take a call, love." Itinaas nito ang cellphone sa tapat ng gwapo nitong mukha. Nakasuot lang siya ng white shirt at trouser na kulay black pero ang lakas pa rin ang apil niya sa akin. Isama mo pa ang mabango at matikas nitong katawan. Kaya minsan ay napapatanong na lang ako kung totoo bang sa akin na nga ang lalaking ito. "Bakit hindi ka na lang dito tumawag? Hindi naman ako makikimarites ah." Nakanguso kong tanong sa kanya. Nainis akong bigla sa naging dahilan niya kung bakit kailangan pa niyang umalis sa tabi ko samantalang pwede naman niyang kausapin ang tatawagan niya kahit na nasa loob lang ito ng kwarto namin. Napabuntong hininga si Xavier at parang may tinatagong ngiti na hindi mailabas. Na magsimula itong maglakad pabalik sa gawi kung saan ako nakahiga na. Inirapan ko siya at sinigurado ko mararamdaman niya ang inis ko bago ko tuluyang niyakap ang comforter na ikinumot niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ko kung bakit sa ganoong simpleng senaryo ay naiinis ako sa kanya bigla. Pero sabi ng doktor ay normal lang ang paiba-iba ng mood dahil sa pagbubuntis ko na ipinaintindi naman ng doktor kay Xavier. Naramdaman ko ang paglundo ng kama sa kabilang side. Hindi pa rin ako dumilat kahit na alam kong hindi naman siya naniniwala na makakatulog ako agad ng ganoon kabilis. "What's wrong, love?" Malambing nitong tanong sa akin. Hindi nakaligtas ang pagyakap niya mula sa likuran ko. "Wala." Inis ko pa rin sagot sa kanya. "Wala? Kung wala'y bakit nagkakaganyan ka?" Pinipilit niya akong iharap pati haya. Inilusot niya ang kanyang braso sa gawing ulunan ko. Sa kanya hinawi ang mga hibla ng buhok na nagulo sa gilid ng ulo ko dahil sa pagkakahiga. "Niinis kasi ako sa iyo eh. Tatawag ka lang naman sa trabaho mo tapos kailangan mo pang umalis dito sa loob ng kwarto natin? O baka naman iba ang tatawagan mo kaya ayaw mong marinig ko?" Nagmumukha na ako nagsiselos na asawa dahil sa mga pinagsasasabi ko. Yun kasi ang kahinaan ko. Ang isipin na sa dami ng mga babaeng nakapaligid sa kanya ay hindi maiwasang hindi ako mag-isip ng iba. Natrauma na ata ako sa nangyari sa amin ni Hazel na mag-send ito ng mga pictures sa akin na naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay na Xavier. Naningkit ang mga mata ni Xavier dahil sa sinabi ko pero hindi ko inaasahan na pipindutin niya ang ilong ko bago ito magsalita. "Sino naman ang tatawagan ko na hindi mo dapat marinig ang pag-uusapan namin?" Curious niyang tanong sa akin. Saglit ako nag-isip. Mukhang inuhuli lang niya ako ah. "Sino nga ba?" Balik kong tanong sa kanya. Tinangka kong titigan siya sa mata para makita ang magiging reaksyon nito habang sinasagot ang tanong ko. "Si Hazel ba ang nasa isip mo, love?" Hinigpatan niya ang yakap sa akin pagkatapos nitong magtanong muli. Mula sa bibig nito ay narinig ko na naman ang pangalan ng taong hindi ko na yata gustong makaharap kahit na kailan, kahit na kaibigan niya pa ito. "Alam mo naman pala eh." Sagot ko sa kanya at bala ko sanang tanggalin ang pagkakayakap ng isa kong kamay na nasa kanyang dibdib. Nang pigilan niya ito sa pamamagitan ng paghuli nito sa aking kamay. "Okay, tama ka. Siya nga ang kakausapin ko, love. Pero hindi dahil sa gusto ko siyang makita o ano paman. I want to talk to her and clarify things." "Bakit mo pa siya kailangan kausapin? Alam mo namang may gusto sa'yo ang babaeng yun, hindi ba?" Inis ko pa rin tanong sa kanya. "Because I have to. Kailangan ko linawin sa kanya lahat na hindi niya tayo pwedeng sirain. Just like what she did to us 4 months ago. Paano kung hindi kita nahanap nang iwan mo ko? Ano mangyayari sa anak natin? Palalakihin ko siya na mag-isa." Mabilis kong sagot sa kanya. At yun naman talaga ang bala ko sa umpisa pa lang na nalaman ko na niloko niya ako. Pero mali naman pala ang mga sapantaha ko. "Hell no!" Medyo tumaas ang boses ni Xavier nang marinig nito ang sagot ko. "At pagkatapos ano? Makakahanap ka ng ibang lalaki na magiging ama sa anak natin?" Dire-diretso nitong tanong sa akin. Nag-overthink na naman ito. "Hindi ko yun mapapayagan, love." Lihim ako napangiti sa reaksyon niya nang dahil lang sa simple kong sagot sa tanong niya. "Oo, posible naman yun, hindi ba? Makakahanap ka ng ibang babae na kapalit ko sa buhay mo at ganun din ako.
Patuloy kong pang-alaska sa kanya. Susubukan ko kung gaano ito katagal makikipagtitigan sa akin ng masama. Hindi nga ako nagkamali at lalong naningkit ang mga mata nito habang mahigpit pa rin ang yakap sa akin. Don't you dare say that again, love. Sisiguraduhin kong nakatali ka na sa akin habang buhay. Mark my word. May pagbabantang sabi nito sa akin na nagpatawa naman sa akin ng buo. Pikon talo. Natatawa kong sagot sa kanya pero bigla ako naging seryoso ng sumunod na sandali. Hindi din ako nagbibiro, Xavier. Hindi mo na kami makikita ng anak mo kapag nalaman kong nakikipagkita ka pa rin sa babaeng yun. Ako naman ang nagbigay sa kanya ng ultimatum. Natahimik ito bigla at tila nakarinig ng masamang balita dahil sa sinabi ko, That will never happen, love. Hindi ko kayang mawala kayong dalawa ng anak natin sa buhay ko. I will die. Seryoso nitong balik na sagot sa akin. Naramdaman ko ang pagiging seryoso nito at alam kong hindi nito sisirain muli ang tiwala ko. Dahil alam nito ang maaaring maging kapalit kapag ginawa nito ang mga ganoong bagay. Ano palang nangyari kay Lemuel at sa tito niya? Naisip kong tanong sa kanya. Gusto ko ding malaman ang nangyari sa mga taong iyon na nagdulot ng hirap at panandali ang gulo sa mga buhay namin. They are now in jail. Hindi sila pwedeng magpiyansa dahil may mga namatay na tao nang dahil sa ginawa nila. At sisiguraduhin kung hindi na sila makakalabas ng kulungan kahit kailan. Nagulat ako sa sinabi ni Xavier tungkol sa nangyari sa magtsuhin na sa wakas ay malayo na sa mga buhay namin. Sana lang ay magpatuloy ng katahimikan sa mga buhay namin at tuluyan ng umayos ang lahat sa amin. Love, masyadong mahigpit ang yakap ni Xavier sa akin para makasagot ako sa tawag niya kaya kinailangan ko pang tumingin sa kanya at bahagyang idistansya ang katawan ko sa kanya. Don't leave me again, please. Hindi man ganoon kalakas ang salitang lumabas mula sa mga labi nito, ay malinaw ko pa rin narinig ang mga iyon. Napangiti ako dahil sa sinabi niya, I will. Nandito lang ako palagi sa tabi mo at sa magiging anak natin. Pangako ko sa kanya. Forever, you are here with me? Of course, I'm here as a wife, mother of our children, and your best friend that will guide you in all your decisions in life. I will be here to support you and all your plans. Matamis kong pangako sa kanya. Hindi ito ang unang beses na magkatabi kami sa kama at nag-uusap na maraming bagay. Pero ngayon ko lang naramdaman ang ganitong fulfillment sa buhay ko kasama si Xavier. That he is enough for me. Siya lang ang kailangan ko sa araw-araw. Ang magiging anak namin para maging masaya ang buong buhay ko. Napayakap na rin ako ng mahigpit sa kanya. At kahit na ganoong kadikit ang distansya namin sa isa't isa, ay nakuha niya pa rin abutin ang mga labi ko para halikan. Isang halik na palaging magpapaalala sa akin na sa kanya lamang ako at siya ay akin lamang. That we belong to each other until our last breath. Itong isa sa gabing hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. To be with him is the best night of my life. He became a comforter in life, especially when no one tries to hug me. Siya lang ang naging kumot ko sa mga gabing hindi ko alam kung paano makatulog dahil sa mga insecurities ko sa buhay. Palagi siyang nandyan para iparamdam na hindi ako nag-iisa at magkasama naming haharapin ang mga pagsubok sa pagsasama naming dalawa. I love him so much to the point that I never see myself each day without him. He's been my endgame in this chaotic world. Xavier's over voice. I watch her while walking in the aisle. She's wearing a white gown full of Swarovski. She is the most beautiful bride I ever see in my whole life. Halos 4 na buwan pa lang nang ipanganak nito ang panganay naming anak na si Mindy. Bumalik agad ang balingkinita nitong katawan at hindi nagbago ang ganda ng asawa ko kahit na ilang buwan nitong naghirap para maisilang ng maayos ang anak namin. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ko ay mas lalong nagiging malinaw ang kinabukasan ko kasama siya at ang mga magiging anak namin sa hinaharap. With her, I know that I can live forever loving her and giving what she wants is truly what I want to do. Nang sa wakas ay nasa harapan ko na ang babaeng minamahal at pinangako kong makasama habang buhay, ay parang gusto ko na agad siyang halikan sa harap ng mga taong nagmamahal sa amin. I want to show them how I really love her
in sickness and in health, for poorer and richer, until our last breath. She's my everything, and now that I have her, I will hold her and no one can take her away from me. Magkahawak kami ng kamay na humarap sa altar, at ito na ang pinakamasayang oras ng buhay ko. Maging ng mga taong malalapit sa amin, ay bakas ang saya sa kanilang mga mata, habang nakatitig sa amin dalawa. Ang mga magulang ko, ang tunay na ama ni Monica na si Tatay Rodrigo, ay parehong mga masaya para sa aming dalawa. Maging ang mga tumayong magulang ni Monica ay pumunta din sa kasal namin. Ang mga kapatid ko na sina Kuya Knight at Hunter ay nakangiting nakamasid sa aming mag-asawa. Maging ang mga asawa ng mga ito ay katabi nito sa upuan at inaalagaan ang mga anak ng mga ito. Ang aming anak na si Mindy ay hawak ngayon ni Nicole na hindi makapaniwalang ako ang nakakuha sa kaibigan nito. Hindi nito maisip na makukuha akong mahalin ni Monica at mabubuntis ko pa ito. Sa huli naniwala na itong malinis ang hangarin ko sa kaibigan nito. That's why we ended in this beautiful place, holding each other's hand and will never be apart. Nang matapos kong halikan si Monica sa harap ng maraming tao, ay naghihiyawan ng mga ito. They were so happy and delighted at that moment that I finally had her as my wife and the mother of my child. Ano sabi ko sa iyo dati, Xavier? Makakatagpo ka rin ng katapat mo at hindi nga ako nagkamali. Natatawang sabi ni Hunter sa akin. Hindi matanggal ang ngiti nito sa labi habang pinagmamasdan kami ni Monica na magkatabi. Yeah, you're right bro. Hindi ko na ipagkakaila na siya ang bumuo sa buhay ko. At dahan-dahan kong tinitigan sa mga mata ang asawa ko na ngayon ay mahigpit ang hawak sa braso ko. Monica, sabihin mo sa akin kapag nang babae itong asawa mo at pupuntahan ko agad. Namin ni Hunter sa bahay niyo. Singit naman ni Nicole na buhat pa rin ang anak namin na si Mindy. Nagwawala ito nang makita nito ang mommy Monica nito sa tabi ko. Hindi ko siya ibibigay sa inyo ano man ang mangyari. Sa akin lang ang asawa ko. May pagka-possessive kong sagot sa kanila na naging dahilan kung bakit nagtawanan sila ng malakas. Kaya umayos ka, Mr. Xavier Montefalco, kung ayaw mong mawala ng asawa. Si Monica naman ang nagsalita. Love naman. Nakanguso ko sabi sa asawa ko. I saw her smirk and gave me a wonderful smile that I will treasure for the rest of my life. Inapit ko siya sa bewang at walang ano-anong sinakop muli ang kanyang mga labi. Narinig kong napasinghap ang mga tao sa paligid namin dahil sa ginawa ko. Maging asawa ko ay hindi rin nakakilos nang angkinin ko ang inosente niyang mga labi. I love you, Mrs. Monica Montefalco. You are my life now. You and our daughter made me complete. Bulong ko sa kanya. She smiled at me at naramdaman kong pagyakap niya sa aking bewang at saka hinilig ang ulo nito sa dibdib ko pagkatapos. Mahal na mahal din kita asawa ko. Pangako kong ikaw lang mamahalin ko habang buhay at uunahin ko kayo na magiging anak natin palagi. I will be a good wife and mother in our children. Hindi kita iiwan. Basta. At walang ibang babae na magiging involved sa pagsasama natin. Alam mo na mangyayari sa'yo pag ginawa mo yun. Narinig ko muling nagtawanan ng mga tao sa paligid namin nang takutin naman ako ng asawa ko na iiwan niya ako kasama ang mga anak namin kapag gumawa ako ng di tama na hindi ko gagawin kahit kailan. Yes love, tatandaan ko palagi ang mga bilin mo because I made a promise to God and to these people at our wedding that you will always be my only Mrs. Xavier Montefalco. Isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi ng maganda kong asawa. At bago pa tuluyang magkagulo ang mga tao sa paligid namin, ay niyaya na namin sila sa reception area ng kasal namin. Excited na din akong masolo ang asawa ko pagkatapos ng program ng kasal namin. I plan to have many kids with her at sisimulan ko na ang pagtupad sa plano kong iyon sa oras na masolo ko na siya mamaya. I giggled in that idea. At magkahawak kamay naming tinungo ang sakyang naghihintay sa amin. Itinaas pa namin ang parehong mga kamay na magkahawak para ipakita sa buong mundo na mag-asawa na kaming dalawa. Finally, she's now my own Mrs. Xavier Montefalco.